Diyos. Ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimulan naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at magampanan ng may katapatan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng lubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap, sinusundan-sundan. Parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntunin aking ibinigay. Wari natutuwa sa aking sumamba at nanghihihatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin sa pag-aayuno. Habang ang nag-aayuno, patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo, umahantong lamang sa alitan hanggang kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay ganun din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang iyong sarili. Yumuyuko kayo parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at hihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pangaalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan.
Ang mga nagugutom ang ay iyong pakainin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad ng iyong paramtan. Ang iyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi naglalaot. Gagaling ang iyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saan lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Pugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, lagi nasa isip ko at alaala. Sa iyo lamang ako nagkasalang tunay, ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Magsitayo na po ang lahat. Papuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Napupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Matuwid ang dapat gawin, masamay iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay isa sa atin, atin siyang makakabiling. Napupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang iyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Ngayong araw na ito, Biyernes, unang Biyernes ng buwan, ay mahalaga para sa atin bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya ang mga tao ngayon dito, bagamat alas 11 ng umaga, kahit sa kabila ng init, ay nag-uumapaw pa rin. Lalo na po sa mga nasa Quezon Boulevard at nariyan po sa Plaza San Juan. Ganon din yung sa Plaza Miranda. Naintindihan ko, medyo palapit na ho yung summer. Kaya may nakita na ho ako nagpapaypay. Hindi na ho kaya ng 3 helicopter. Mainit rin ho yung hangin na iniikot niya. Pero sa kabila noon, ay narito pa rin tayo. Narito tayo para magdasal. Narito tayo para ipahayag ang ating debosyon at isabuhay ang ating debosyon. At kasama ng ating debosyon sa pahal na pong Jesus Nazareno ay ang pakikinig sa kanyang salita. Hindi mo pwede paghiwalayin ang salita ng Diyos at ang debosyon natin sa poong Jesus Nazareno. Sa katunayan, ang totoong deboto ay nakikinig sa salita ng Diyos. May puwang ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. At ang salita ng Diyos para sa atin at narinig natin sa ating ating mga pagbasa, na paulit-ulit sinasabi sa atin ang salitang pag-aayuno. Natural na sa araw na ito, ang Biyernes ng panahon na ito ng Kwaresma, ay tayo mga Kristiyano ay lumiliban sa pagkain ng karne. Manok, baboy, baka. May lumapit sa akin, Father, kambing pwede? Pasensya na, kasama siya. Ang pwede lang natin kainin ay gulay, isda. At ito yung mga sakripisyong yayakapin natin para tayo ay matuto na magmahal. Dahil di ba gano'n naman, sa pagsasakripisyo, sa paglimot ng sarili, natututo tayong mag-alay at magbigay. Pero sa ating unang pagbasa, nagrereklamo ang mga tao nang marinig natin, sila'y nag-aayuno pero hindi napapansin ng Diyos ang pag-aayuno nila. Pwede rin naman kasing nag-aayuno ka, pwedeng sabihin mo, Father, faithful ako tuwing Biyernes, talagang nag-abstain ako sa pagkain ng karne. Nag-fast ako nung Miyerkules ng Abo, Father. At hindi lang yun, pati Friday po, Father, nagpa-fasting din ho ako. Pero, chismosa naman. Nag-abstain ka nga, nagpa-fasting ka nga, pero mapanghusga at mapanira ka naman ng kapwa mo. Kahit isang araw kang hindi kumain. At sabihin mo, nagfa-fasting kasi ako eh. Pero nangaapi ka naman ng kapwa mo at nanlalamang. Sayang. Tulad nga ng unang pagbasa natin, nagpakagutom ka lang. Pero kung ang buhay hindi nagbabago, sayang. Nag-diet ka lang. Huwag kang mag-alala. Kung ikay nagre-reduce, ayan, sige. Pero sana, ang pag-aayuno, kasama doon ang pagdadasal. Kasama ng pagdadasal ay ang ating pagnanais na magbagong buhay. Kaya hindi ba nauso yung, what will you give up during Lent? Anong i-give up mo sa panahon ito ng Kwaresma? May kakilala ko kung sinasabi niya, ay, i-give up ko yung soft drinks. Kasi, mahilig ako sa soft drinks, sabi niya. Ginagawa niyan tubig ang Coke. Buti na lang, hindi pa mataas ang sugar niya. Pero, nabilib na sana ako. Wow. Talagang i-give up niya yun, ha? Pero sabi niya, pero alam mo ba,
pagdating ng Easter Sunday, may nakaabang ng 1.5 na Coke sa rep ko. At yun ang iinumin ko. Bumalik ka rin sa dati. Walang nangyaring growth. Nagpaliban ka lang. Pero walang nagbago sa buhay mo. Sana tayo bilang mga Kristiyano, yung i-give up natin sa panahong ito ng Kwaresma, ay yung gusto mong baguhin sa buhay mo. Baka hindi lang mag-abstain at fasting sa pagkain. Baka pwede rin mag-abstain at mag-fasting sa kaka-social media mo. Imbis na kausap mo yung tao sa harap mo, saan ka nakatingin? Ay hindi mabitawan ng cellphone at nakayukot Facebook ng Facebook. Baka pwede mag-abstain at mag-fasting sa bibig. Imbis na mapanira ka ng kapwa mo, imbis na manchismis ka ng kapwa mo, imbis na pag-isipan mo na masama ang kapwa mo, ayun, baguhin mo yan. Yun ang i-let go mo. Yun ang i-give up mo. Nang sa gayon, ang mabago sa buhay, mapalitan ng panghuhusga ng pag-uunawa, mapalitan ng masamang pag-iisip sa kapwa, tungo sa pag-unawa at pag-intindi sa kapwa niya. Mapalitan ang kayabangan at pagmamataas at maging mapagpakumbaba. Mapalitan at baguhin ang minsan katigasan ng ulo. Ikaw na pinagsabihan, ikaw pinaalalahanan, ikaw pagalit, katigasan ng ulo at kayabangan. Baka pwede natin palitan ito ng pagpapakumbaba at handang aminin ang ating kahinaan. Handang aminin ang ating mga pagkukulang. At handang aminin na ako'y kailangan magbago. At yakapin ang daan na iyon. Baka yun ang kailangan mong fasting and abstinence. Hindi lamang yung physical. Bagamat mahalaga ito sa pananampalataya natin. Pero sana, wag lang manatili doon sa panlabas na gawain. Go forward, go further. You can do more. You can change your life. Go forward, don't remain there. Wag ka manatili diyan. Ang i-give up mo, ang i-let go mo sa panahon ng Kwaresmang ito, yung gusto mong baguhin sa buhay mo. At yun ang magbibigay sa atin ng paglago sa buhay natin at pagiging Kristiyano. At yan din ang pag-aayuno na nagiging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Nag-aayuno tayo, yumayangkap ng sakripisyo para akayin tayo sa pagbabago ng buhay. At yan po ang imbitasyon sa atin bilang Kristiyano ngayon. Yan ang imbitasyon sa atin bilang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno ngayon. Yakapin ang pagbabago ng buhay. Yakapin ang pag-aayuno. Talikuran at i-let go ang mga bagay na alam mong hindi makabubuti sa iyo. At sa pag-let go mo ng mga pag-uugali na yan, doon ka lalago, doon ka magiging mabuti, doon ka mas makakasunod sa poong Jesus Nazareno ng mas malapit. Dahil ang totoong deboto, nakikinig sa kanyang salita, ang totoong deboto, sinasabuhay ang pananampalataya niya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-aayuno, binibigyan natin ang Diyos ng puwang sa ating buhay. Hilingin natin sa Panginoon na palakasin tayo sa ating pagpapakasakit upang matatag nating maituon ang ating mga isip at puso sa Kanya. Ang ating itugon, Panginoon,
nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo naway makasunod sa mga utos ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang bayan ng Diyos naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong Kwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili, alang-alang sa Panginoon, naway matumbasan ng kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga may sakit, nasa bingit ng kamatayan at namimighati sa buhay na puspos ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga namayapa, nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway malayang makabahagi sa buhay ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ama naming nasa langit, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang mailaan namin ang mga sarili na mamuhay ayon sa Espiritong nananahan sa amin, na siyang lulupig sa aming mga kahinaan, upang lubos kaming makabahagi sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sumasamo kami sa'yo para pating yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po aming handog para kung pusong pag-iisip inayo mo sa panganib at pupupin sa pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inialay namin ang aming ginaganap sa 40 araw na paghahanda bilang aming hain, na napapaging dapat na iyong kalugdan ang aming aming kalooban at magdudulot ng kakayahan sa pagtitimpi namin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag niya ng iyong anak ang iyong kalooban, na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang harian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. By the cross of Christ, He gave us new life. He cleansed us from our sins and brought salvation to our lives. By the cross of Christ, He brought us new life. He suffered the pain when He offered His life to the world on the cross. When He died, touch us with Your Spirit, Lord, forgive all our sins and wash away our tears. In Your hands we praise our hearts. Use us, Lord Jesus Christ. By the cross of Christ, He gave us new life. He cleansed us from our sins and brought salvation to our lives. By the cross of Christ, He brought us new life. Suffered the pain, and when we offer His life to this world on the cross, when He died, hold us with Your hands, O Lord. Embrace us, our arms, and protect us with Your love. In Your cross we'll live our lives. Bless us with eternal life.
of Christ, He gave us new life. He cleansed us our sins and brought salvation to our lives. By the cross of Christ, He brought us new life. He suffered the pain when He offered His life to the world on the cross when He died. Ilikha mo kami ng isang bagong puso. Hugasan ang kamay na basag ng dugo. Linisin ang diwang sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng isang bagong puso. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. At kain sa landas patungo sa kapwa, iatid sa piling na iyong inihanda. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Amang Diyos, iyong baguhin ang tao't daigdig sa banal na takot, sambang nanginginig. Ibalik ang puso't bayang nananalamig. Hikain mong muli kami sa pag-ibig. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Ang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan.
Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsilud po ang lahat para sa panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan nagahari ka sa kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong mapagpagaling na kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo mga kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan
ng iyong tulong at awa. Makakamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tasya kami sa kasalanan. Ang puso pinamatingan ay salisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarmal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarmal amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.